Amen. Thank you po, mga kapatid. Alam ko po, ibabalik po ni Lord Sister Marlene dito sa Bahrain. Amen. The Lord is good. So sa pagkakataon po ito, ihanda po natin ang ating mga puso dahil makikinig po tayo ng instruction sa ating Panginoon. I-focus po natin ang ating mga mata. I-focus po natin ang ating mga mata. Fix your eyes unto Jesus para hindi po tayo ma-distract. Okay? Hindi po tayo ma-distract sa mga problema na nakapaligid po sa ating buhay. Amen? So sa pagkakataon po ito, tinatawagan ko po ang lingkod ng ating Panginoon, si Pastor Christopher Aguilar. Praise the Lord. Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise the Lord, Jesus. Excited na po ba kayo? Amen. For the past 2 weeks, di niyo po ako nakasama. At kasama niyo po ako sa mga viewers ng ating live stream. Amen. Tayo po tumayo. And let's open our Bible in the book of Exodus, chapter number 16, verse number 4. Let's open our Bible in the book of Exodus, chapter number 16, verse 4. Gagamitin po natin ang King James Version. Amen. Nandito na po ba kayo? Amen. In the book of Exodus, chapter number 16, verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. Amen. Magpapaulan daw po ng mga tinapay sa atin ng Panginoon. And the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Let's just worship the Lord in spirit and in truth. Come on, church. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Jesus! Jesus, Lord God, Jesus, we worship you, Lord. Purihin po natin, Panginoon. Let's worship the Lord one more time. Come on, church. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Lord God. Minsan pa, Panginoon Lord, magpapaulan po kayo ng pagkain, Panginoon Lord, sa bawat nilalang sa apat na sulok na lugar nito. Lord God Jesus, nilalapit po namin ang aming mga puso, isipan sa iyong harapan. Ano man po nakikita mong karumian, Panginoon, ano man po nakikita mo, Panginoon Lord, na aming pong nagawa, nasambit, na hindi po nagbigay ng kalukuran sa inyong harapan, Panginoon, hayag po, Panginoon Lord, ito sa inyong harapan, Panginoon. Ang sabi mo, kung i-confess po namin ang aming mga kasalanan, you are faithful and just to forgive us, Lord. Kaya right now, Lord God Jesus, let your Spirit, Panginoon Lord, feel, Panginoon Lord, ang emptiness sa aming mga puso. Nawa ang iyong banal na presensya ang siyang manatili at maghari sa aming lahat, Panginoon Lord, na narito. Busugin mo po kami ng iyong biyaya. Busugin mo po kami ng iyong mga salita. Again, Lord God Jesus, do not allow my brethren to leave this place, Lord, na wala pong nangyayari sa kanila. We worship you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabihin mo sa inyong katabi, bread in your wilderness. Amen. You see, church, sa Bible, kapag narinig natin yung wilderness, ang wilderness is something na isang lugar na nakakatakot, isn't it? Wilderness, it is uncultivated, uninhabited, neglected, or abandoned area. Nakakatakot ang isang lugar, kapag wilderness ang ating narinig. Ito po ay isang lugar kung saan walang resources, walang kapag-pag-asa, wala tayong makikitang tao, wala tayong makikitang anumang mga bagay, kundi siguro mga insects or mga animals na kakaiba, At ito ay nakakatakot. Amen. Spiritually, brothers and sisters, minsan ang Diyos, ina-allow niya sa atin na tayo po ay pumunta sa ating mga spiritual wilderness. Amen. Lahat ng mga Bereans, they are aware, mga magkakapatid sa amin pong pinag-aaralan every Tuesday,
when we started the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hanggang ngayon po, nasa book of Jonah na tayo sa Tuesday. We found out, mga magulang at kapatid, that the Israelites, ang ating pong mga naunang mga magulang, sila po were captives by the Egyptians for 400 years. Amen. They were slaves by the Egyptians. Kaya huwag kayong magtataka, ang ugali ng mga Ehipto medyo mataas. Ano po? Because for 400 years, sila po ay naging big boss ng mga Israelites, ng mga people of God. Amen. So magpahangga yun, pag nagsalita sila, as if, maraming alam. Pero pag kulugin mo, medyo konti, meron naman, Of course, not all. Amen. In fairness naman po, hindi naman natin binubuo ang mga Egyptian. But most of them, mga magulang kapatid, ay may mga problema sa attitude. Amen. And now, the wilderness that we are talking about, mga magulang kapatid, when God heard their cries, sila po ay slaves for the past 400 years. Sila po ay dumaan sila sa butas ng karayom. Though, nandun po sila sa comfort zone, mga magulang kapatid. Though they were slaves, but they were happy. They are enjoying life with being slaves. Spiritually speaking, may mga tao na sila po ay nakabilanggo sa isang lugar. They are slaves, being slaves ng mga anumang klaseng mga principalities. And it's true, brothers and sisters, in the Bible, sila po ay naging slaves for the past 400 years. And God heard their cries. Every day and every night sila po ay umiiyak. Ayaw nilang mabuhay ng ganito na lamang. Because God promised them a new land or promised land. God gave them or promised them a new life. And then, at the end of the day, ito yung buhay, They are slaves, they are working maybe 8, 9, or 10 hours, or 16 hours a day. And then at the end of the day, sila po ay matutulog lang for 4 to 6 hours and then babalik naman sila sa trabaho. Naging routine ng kanilang mga buhay. Sila po ay tulog, trabaho. Maybe wala silang day off. Amen. And then, meron sila sigurong sahod, and then meron silang pambili, may pang-grocery, may pagkain. Routine ng kanilang buhay. They are being, natrap sila sa isang situation wherein when they cried out loud, God heard them. Amen. And now, from this type of slavery, amen, sila po ngayon ay tinawag ng Panginoon to move out, amen, from that slavery. Now, they started to have journey with God. Amen. Not all of them they agreed. Not all of them they agreed, mga magulang kapatid. Yung iba sa kanila, ang puso nila ay nandun pa rin sa Egypt. Ang puso nila, they want to live. Ganun naman kami, mula sa pagkabata hanggang ngayon na ganito na kami kananda, ba't pa kami sasama kay Lord? Amen. They don't want, na maranasan nila ang presensya ng Panginoon. So what happened, church? From slavery, now they will going with God, magjo-journey sila from slavery to wilderness in the land of freedom. Amen. So, nung pong lumabas sila, hindi pa lahat siguro tayo aware, napanood natin ang Ten Commandments, isn't it? Nung bata tayo, libre yan sa mga sinehan. Napanood natin. We found out na how many, almost millions of people, mga Israelites, sila po ay umalis, sa Egypt. Some of them, ang lakad nila ay paganito. They are still longing na sila po ay manatili sa Egypt. But most of them, brothers and sisters, they want to live a new life with God. Amen. Along the way, ito ang pinaka-importante. 40 days lamang ang kanila pong lalakarin. 40 days lang. From Canaan, from Egypt to Canaan, from the promised land, 40 days. Maglalakad. But every day, anong ginawa nila? Complain ng complain. Sino po ang mahilig mag-complain dito? Magtaas ng kamay. Amen. Sinabi ko po, magtaas ng kamay. Wala. Anyhow, di ba? May mga nagko-complain. Hindi ka na happy. Complain ka ng complain. Umaga pa lang, dakdak ka ng dakdak. Di ba? May mga ganung tao. Amen. Hindi na sila happy even sa kanilang work. Pagpasok pa lang nila sa kanilang mga opisina, walang increase, ganun naman ang trabaho ko, walang pagbabago, sahod dito, half day lang, ubos na yung ating sahod. Lahat ng mga nagko-complain, magsabing, praise the Lord. Amen. So dumating sa point, mga magulang at kapatid,
between slavery in Egypt and freedom in the promised land. What happened? So ngayon, sila po ay nag-complain ng complain. Imagine, when God brought them in the wilderness, instead of 40 days, naging 40 years. Umiikot-ikot lang sila doon. Why? Because of their disobedience. Because yung kanila pong puso ay hindi po sila ready na sila po ay mag-journey with God. Amen. Are you with me, church? Sino po dito hindi pa ready na maglingkod kay Lord? Magsabing praise the Lord. Amen. Lahat receptive, ha? Of course, lahat tayo. Wala naman po siguro dito na magsasabing ayoko maglingkod kay Lord. Amen. Or maybe, gusto ko maglingkod. Pero, di ba? Marami pa tayong pero Dahil marami pa tayong mga iniisip. Marami pa tayong iniisip, baka pag natali ako dito sa ministry na ito, nag-join akong ganito, wala na akong social life sa iba. Wala na akong social life, sa labas. Amen. Maybe you have fear. Amen. Maybe may fear ka na magmumukha na akong loling, magmumukha na akong manang, magmumukha na akong whatever. You are not ready, mga magulang kapatid. Amen. But spiritually speaking, when God called you, tinawag ka ng Panginoon, like right now, instead na nasa Sharap ka ngayon, o nasa Lulu, o nasa Giant, o nasa Sip Mall, you prepare to stay in the church of God. That means you are with God. Amen. Nasa journey ka na, kasama ka na ng ating Panginoon. Amen. But church, I have a good news right now. God will not allow us, sa wilderness na nag-iisa. Can I repeat that? Spiritually speaking, when God will bring us sa isang wilderness ng ating buhay, spiritually speaking, God will never, ever, leave us nor forsake us. Amen. Maybe right now, hindi mo pa na-feel yung wilderness na sinasabi ko. Just like last night, nakwento ko ito sa aking may bahay kanina. We had one patient, 5 years old. Imagine 5 years old. Siya po ay may severe headache. Bata lang, nagko-complain na ng headache. So, he was given a schedule, magpapa-MRI, sa kanyang brain. So, binigyan po siya ng chloral hydrate. I don't know if you are aware of this medication. Yung chloral hydrate, ito po yung pag-knockout, yung mga ginagamit ng mga rapists sa Pilipinas. It's a type of sedatives. Yan minimix sa mga soft drinks, and then pag ininom, knockout ka agad. So from 9:30, itong batang ito, dahil po 5 years old, she will not follow and command. Anong pong ginawa? Binigyan po siya ng chloral hydrate. I don't know how, yung pharmacist na kinompute niya, yung medication. Sa system nakikita namin, they gave only 1 gram, in which double the dose, dun sa weight ng bata. So from 9:30, pinasok sa MRI, yung bata tulog, pumunta sa emergency kahapon ng alas 7 ng gabi na hindi na nagising. Coma yung bata. Kasi malakas ang bata, nagko-complain lang ng headache. But one day, isang araw na nangyari sa kanila, yung wilderness na sinasabi ko, mula nang nagsimula ako nito, ay mangyayari. Amen. So, from 7 to 9, I was convincing the pediatric on-call na admit ito sa ICU. Sila po ay nagtatawanan, and then at the end ng shift namin, sila po ay napunta sa ICU. Sabi ko sa kanila, walang antidote ang chloral hydrate. Amen. Dahil sanay na sanay po tayo dyan, sa mga gamot na ganyan sa Pilipinas. But they are not aware of the side effects ng drugs. So, ang batang ito, imagine, siya po ay siya ay healthy, nagko-complain ng headache. Sino may nagko-complain lagi ng may headache dito? Ayun, headache, Pag kino-chloral hydrate kayo, tanungin niyo muna yung proper dosage, Amen. So, what I'm trying to say, mga magulang kapatid, hindi natin ina-expect yung wilderness na ang Panginoon ilalagay tayo sa isang struggle, sa isang pagsubok na hindi tayo handa. Amen. Amen. Maybe brothers and sisters, ngayon enjoy ka, and bukas wala kang trabaho, now you are entering the wilderness, na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Then you have to be prepared. Amen. You have to be prepared. Tandaan mo, looking unto Jesus, He is the author and finisher of our faith. Amen. He is the author and finisher of our faith. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, may kinalaman ang Diyos sa buhay mo. Amen.
Inisip mo, nagkapesta-pesta ang buhay mo, may kinalaman po yan ang Diyos because He is the author and finisher of our faith. And the reason why we are struggling in our wilderness, dahil hindi tayo ready na accept na kasama natin si Lord sa ating mga buhay. We are not ready, mga magulang kapatid, sa ating pong mga buhay. And I'm telling you right now, upon reading the verses natin pong pag-aaralan, God will never leave you in your wilderness. And God will give you bread in your wilderness. Amen. Let's move. Ano po? Ang sabi dito sa Exodus 16:4, balik po natin, mga magawang kapatid. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Imagine, when God brought them in the wilderness, nag-iisip na kung ano kakainin ng mga Israelites. Iniisip na nila, anong iinumin namin, anong kakainin namin. Wala kaming baon for 40 years. Imagine, 40 years, wala po silang dala-dala, kundi ang sarili lang nila. And that's, God moves, ano po? Ang Diyos, kumikilos sa ating mga buhay kapag tayo walang-wala na. Naniniwala ba kayo? Habang meron ka, habang malakas ka, you will not give yourself to God. Isn't it? Amen po ba? Kapag malakas ka pa, ha? Sige, kahit marino ka, kailan ka maglilingkod kay Lord? Kapag mahina ka na, kapag matanda ka na. It's up to you, mga magulang kapatid. Kaya when God brought them in the wilderness, ang sabi ng Panginoon, magpapaulan siya ng mga tinapay mula sa langit. At titignan ni Lord kung sino ang magwo-walk sa kanyang palatuntunan, kung sino ang magiging obedient sa kanyang salita. You see, church, ang sabi ng Panginoon, every day, susuplayan ko kayo ng bread. Alam mo anong ginawa ng mga tao? Yung iba, not all yung iba, sabi ng Panginoon, kumain lang kayo yung tama lang sa araw. Kung anong binigay ni Lord, magkasya. Alam mo ang ginawa ng iba? Wise Tinago nila yung iba, tinago nila sa kanilang mga bag, dahil iniisip nila yung bukas. Ang sabi ng Panginoon, huwag mo na isipin yung bukas ay sa akin. So anong nangyari? Kinaumagaan. Pagbukas nila ng tinapay, puro uod. Hindi panis puro uod. Kaya kapag nagiging wise ka, hindi naman ako against sa mga insurance. In fairness, Brother Jay. Yung Prudential Life, ang ganda ng package ng insurance. Ngayon, anong nangyari? Bagsak. Kaya ang insurance na kay Lord. Kay Lord, walang talo. Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Amen. And you know, church, what happened? What happened? Hindi lang po yan. When God allowed them in the wilderness, in the book of Exodus, again, 13:21-22, ang sabi ng Panginoon, and the Lord went before them by day in a pillar of a cloud. Imagine, nasa wilderness, disyerto. Ang Panginoon, alam mo yung ginawa niya? He sent a cloud, a pillar of cloud. Diba? Kapag mainit, masakit, brother. Ang ginawa ng Panginoon, habang naglalakad sila, nagpadala siya ng cloud upang hindi sila mainitan. See? Ang Panginoon, kapag dinala tayo sa wilderness ng ating buhay, walang kahirap-hirap kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen. Siya ang nagbigay ng pillar of a cloud. And what? To lead them the way. And by night, sa gabi, magpapadala ba siya ng clouds? Of course, wala ng araw. Hindi na mainit ang araw. O ang buwan, mainit ba? Hindi, madilim. Anong papadala ng Panginoon? He sent a pillar of fire to give them light to go by day and night. Imagine, ang Panginoon, walang power supply noon, mga magulang kapatid. Pero ang Panginoon, nagpapadala siya ng pillar of fire para sa gabi, nakikita mo yung katabi mo. Habang naglalakad ka sa wilderness, hindi ka matatapa dahil meron kang ilaw na nagmumula sa Kanya. Saan ka ba? Pag minsan, konting problema lang, reklamo na tayo Diba? Minsan sumakit lang ang ulo, oh Lord, pinabayaan mo na ako, Lord, pinabayaan. Diba? Pag minsan, ganun tayo. Pag minsan, wala pa yung katapusan, lalo na, malapit na yung sahod, 26. Umabot ng 26, Sunday, dapat, na-move. Kasi kami sa government, 26 ang sahod Hindi pa umabot ng 26, nagre-reklamo ka na. Pero isipin mo, yung ginastos mo, lumabas yung S4, kahit wala kang pera, bumili ka ng S4. Kabibili mo lang ng S3. Next week, lalabas na yung Note 3. Pag minsan wala tayong discipline, and then pag wala tayong pera, nagre-reklamo tayo. Lord, pinabayaan mo na ako, Lord, naglilingkod naman ako. Di po ba?
Pag minsan, mga magulang kapatid, nagko-complain tayo out of proportion. Out of proportion na yung ating pong pagko-complain. So what happened, mga magulang kapatid, when God will bring you in your wilderness, ano ang mangyayari? He will guide you. He will never leave us nor forsake us. What a mighty God we serve. Amen. Kaya matatakot ka pa ba kapag may mga pagsubok na darating sa buhay mo, church? Come on, church. Matatakot ka pa ba? Ha? Brother Chris, hindi ko naman kailangan yan eh. Nagmamatrikula yung mga anak ko. 3 ang magka-college ko. Anong gagawin ko yung cloud? Anong gagawin ko sa pillar of fire? You see, we are serving God of Abraham, Isaac, and Jacob. We are serving a living God. Kaya huwag kang matatakot. Amen. Huwag kang matatakot. Pera-pera lang yan, mga magulang kapatid. Pag ang tiwala mo, nilagak mo kay Lord, pag tapat ka kay Lord, tapat din siya sa'yo. Kapag hindi ka nagiging tapat kay Lord, huwag mo kasapan magiging tapat ang Panginoon kapag hindi ka tapat. Amen. Dahil ang word na tapat, kahit pagbalik-balikan mo yung tapat pa rin. Amen. Amen po ba? Amen. Next slide. Verse 22. It took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of the fire by night from before the people. So, hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Hindi siya nagkulang. God allowed them, na sila mapunta sa wilderness, but God never leave them, nor forsake them. Ano pa, mga magulang kapatid? Brother, paano kami maglalakad sa wilderness? Wala kaming washing machine. Wala akong Nike shoes. Wala akong Puma. Hindi ako nakamagandang sapatos o sandalyas. Name it, mga magulang kapatid. In the book of Deuteronomy, chapter 29 verse 5, and I have led you 40 years. 40 years, hindi 40 months or 40 days or 40 weeks. 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxen old. Hindi niluma. Yung damit. Imagine, hindi ka ba nagtataka? Anong kinalaman ng cloth sa blessing ng Panginoon? Tapos ikaw, iyak ka ng iyak. Wala na ako, hindi ako love ni Lord. Come on, meron ka pang damit na sinusuot. May pangalan pa, branded pa. Yung iba, wala nga damit eh. Yung iba nga, nahirapan kung paano nalalamigan, walang damit. Tapos tayo, kompleto tayo, kumakain tayong 3 beses sa isang araw. Hindi naman nagkukulang ang Panginoon. And yet, marami pa tayong complain. So for 40 years, your clothes are not waxen old upon you, and thy shoe is not waxen old upon thy foot. Imagine, hindi na luma. Yung Mighty Kids, alam mo yung Mighty Kids? Love ko yung Mighty Kids na, no? Stan Smith. Diba? Ngayon, yung mga bata, hindi na ina-appreciate yan eh. Pag may Stan Smith ka nun, sikat na sikat ka. Stan Smith na 12 BD, no? See, church, pag minsan nakakatawa, ang Panginoon, even yung mga damit, concern siya. Damit. Panyapak mo, concern siya. Do you think hindi siya concern sa buhay mo? Do you think hindi concern ng Panginoon sa kinakain mo every day and every night? Do you think hindi ka pa masaya na malakas ka, wala ka sa ICU ngayon? Na yung oxygen mo binabayaran? It's not enough, church, na magpasalamat tayo sa Panginoon for everything na ginawa niya sa atin. You have to be thankful, church. Lahat tayo nasa wilderness. Sino wala sa wilderness? Lahat tayo may problema eh. Pero if you will focus sa problema, hindi ka nagpo-focus sa mga biyayang binibigyan ng Panginoon, you will faint. Ikaw ay manglulupaypay. Hindi ka na atin ng church. Magtatampo ka na kay Lord. Pero pag nakikita mo, yung mga bagay-bagay na hindi mo napapansin noon na wala ka pa kay Kristo, ngayon napapansin mo. Ano yun? Pagkagising mo sa umaga, mahininga ka pa. Praise the Lord. Pagkagising mo, buhay pa yung mga mahal mo sa buhay, praise the Lord. Pagkagising mo, pagbukas mo ng rep, meron ka pang mga leftovers, praise the Lord. May AC ka pa sa Pilipinas. Kahit may AC, walang kuryente. Papalad ka. Papalad na tayo mga magulang at kapatid.
Kapag minsan inisip natin yung buhay natin, tayo ng mga miserable. Come on, church. God will never leave us nor forsake us. Amen. Ewan po ba, nag-start pa lang po ang message. Amen. Let's move on. Matthew chapter 15. Eto na, dito na. Tayo po ay mag-belt na, mga mga kapatid. Matthew 15, 29 to 38. Read it with me. In the book of Matthew, chapter number 15, verses 28 to 38, 29 to 38. And Jesus departed from thence, and came nigh unto the Sea of Galilee, and went up into a mountain, and sat down there. And great multitudes, lahat mo magsabing, great multitudes. Almost 7,000, 4,000, 10,000 na naman mga tao came unto Him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet, and healed them. So nagsama-sama ang mga bulag, pipi at bingi. Ano po, mga pilay, nagsama-sama, may organisasyon sila. Ano po, and they went in Jesus' feet. Sila po ay pumunta kay Lord. And would you imagine, mga magulang kapatid, none of them na umuwi sa kailang mga tahanan na sila pa rin ay bulag. Imagine that, a mighty God, ano po, na siniserve natin until now. When they saw Jesus Christ with faith, for the past 3 days, sila po ay naging obedient sa word ng Panginoon. Nakikinig sila. Sila po ay may mga sakit at karamdaman. Sila po ay lumapit sa Panginoon, and all of them, they were healed. They were healed. Walang umalis na sinabi ng Panginoon, pagod na ako, ayaw ko nang mag-heal. No, they were all healed. Next verse, verse 31. And so much that the multitude wondered when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see, and they glorified the God of Israel. So lahat ng mga tao, they wondered, nagtaka sila. Wow! Kanina pa lang, bulag. Ngayon, nakakakita na. Kanina, pilay-pilengkod. Sabi nga sa mga pilay-pilay. Noon lumabas, ang gwapo, nag-catwalk pa yung iba, oh. Yung iba, pipi. Lumabas. Nagsasalita. Yung iba, sana hindi na nagsasalita. Daldal ngayon. Yung iba, may hearing problem paglabas. Imagine. Yung Diyos noon na nagpagaling, He is the same God that we are worshiping right now. He is, He was, and He is to come. So nag-wonder sila, mga magulang kapatid. Now then Jesus called His disciples unto Him and said, ang sabi ng Panginoon, I have compassion on the multitude because they continue with me now 3 days and have nothing to eat, and I will not send them away fasting lest they faint in the way. So for the past 3 days, naglingkod sila kay Lord, pinapakinggan nila ang Panginoon. So ang Panginoon, nagkaroon siya ng compassion, nagkaroon siya ng mercy, nagkaroon siya ng nabaghabag siya. Ang sabi niya, for the past 3 days, ang mga tao, wala silang makain. They are in the wilderness, mga magulang kapatid. Wala silang makain, pero they are not complaining. Masaya na sila, nakasama nila ang Panginoon. Masaya na sila, na nakikinig sila sa salita ng Panginoon. They are not complaining, Lord, bakit wala kaming pagkain? Ang Panginoon mismo ang nakakita sa sitwasyon mo ngayon. Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, kailangan ko to. Lord, kailangan ko yan. Lord, kailangan ko. Ang Panginoon mismo ang siyang magpo-provide sa mga pangangailangan mo. Amen. Bakit yung iba hindi makapalakpak? You see, church, ang sabi ng Panginoon, I will not send them away fasting lest they faint in the way. Ayaw ni Lord na nanglulupaypay ka sa mga oras na ito, church. Kapag nanlulupaypay ka, that means that is your choice. Pero God will not allow you na ikaw ay manglupaypay sa mga wilderness na dinadaanan mo. Amen. So see, church, ang Panginoon mismo, tinawag niya kanyang mga disciples. Okay? Unto him and said, I have compassion sa mga tao. 4,000, 7,000, naawa ko sa kanila. 3 days na hindi pa sila kumakain. Pero nakikita ko sa kanila yung joy. Yung joy na nakikinig sila. Amen. Hindi sila nare-request ng KFC, hindi sila nare-request ng herpes, na hindi sila nagko-complain ng anuman. Brothers and sisters, masaya na sila na nakikita nila ang Panginoon. Amen. Hindi sila nagko-complain ng anuman. Brothers and sisters, masaya na sila na nakikita nila ang Panginoon.
Sana po maging ganyan ang attitude natin, ano? Dati may pagkain sa church. So hindi na ako mag-aalmusal. After ng church, may pagkain. Ngayon, wala na. Sa ibang church, sa isang church, hotel sila nag-worship. Sigurado may pagkain doon. It's up to you kung pagkain lang ang hanap niyo sa church. Pero simula next week, may pagkain ng church. Bakit dalawa lang po nakabak? Sabi nga, may bumulong, Brother Chris, bakit next week pa? Mamaya meron. Hindi ako nagpaparinig. Kasi 2 o'clock, aalis na ako. May duty pa ako. Pero yung mga magbe-birthday, okay lang po. Emergency, ha? 3:11, nandun lang. Amen. So I will not send them away. Mismo ang Panginoon, He will not allow us na tayo po ay manglupaypay. Amen? That's a blessed assurance, church. That's the good news. That's the good news. Kaya kapag dumaranas kayo ng problema ngayon, Brother Kenneth, pag dumaranas tayo ng problema, Brother JJ, pag dumaranas tayo mga bigayin, huwag tayong manglupaypay. Amen. Let's just walk with God. Amen. Dapat tayo maging bingi, bulag. Wala tayong nakikita, basta nakikita lang natin ang Panginoon. Distraction yan eh. Distraction yan. Amen. Kaya kapag tayo dumaranas ng pagsubok, let's look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, ang sabi mo, Lord, sa 16:4 ng Exodus, that you will never leave me. You will provide bread, Panginoon, sa lahat po ng aking daraanan. And that's a blessed assurance, mga magul kapatid. So what happened in verse 33? Matatapos na po tayo. And his disciples say unto him, eto, mga disciples! Daming mga disciples, ha? Tingnan natin yung attitude. Why should we have so much bread in the wilderness as to feel so great a multitude, mga disciples na mga doubtful? Kaya kanina, nag-amen kayo, ha? Imagine, ang Panginoon, ha? Ang sabi niya, nahabag ako, hindi pa kumakain. Etong mga disciples, kung babalik kayo sa Matthew chapter 14, God fed 5,000 men and women. 5,000 men. Wala bang 1 week or 1 month ang nakakalipas, mga magulang kapatid, nung may nakita si Andrew ng 2 fish at mga bread. Hindi pa natatapos ang 1 month or 1 year. Chapter 14 yun. Na ngayon, nasa chapter 15. Come on, disciples of God. Naghahanap kayo ngayon. And his disciples say unto him, when should we have so much bread in the wilderness? Come on, Lord. Walang store dito. Walang sioba. Malayo ang Delmon. May imposible ba kayo, Lord? Church? Magutos ba ang Panginoon? Ay, ganun ba? Wala ba? O sige, pumunta kayo ulit sa bayan, bumili kayo. 1 kilong bigas, 1 kilong blah, 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 blah. No. And Jesus said unto them, how many loaves have ye? Ano yung available na meron? Anong available na meron ngayon? Huwag kang mangungutang. Wag. Magkano ang pera mo ngayon? And they said, 7. And a few, little. Few fishes eh. Pero in-emphasize pa, few and bilis. Little fishes. You see, church, ang tingin ng tao sa maliit. Pero ang tingin ng Diyos sa maliit, malaki. The question is, anong meron ka ngayon? When Moses was asked, anong meron siya? Tungkod. Pero nagpakita ng Panginoon ng mga wonders and miracles sa pamamagitan ng tungkod. Anong meron ka ngayon? Mapipulus. You see, kikilos ang Panginoon kapag walang-wala ka.
hindi ka aasa kanino man. Kasi kapag umasa ka sa kumpare mo, sa kapitbahay mo, and then, ang i-build up mo yung kumpare mo, hindi ang Panginoon. Di po ba? When there's no way, God will make a way. How many loaves have ye? And they said, 7 and a few little pieces. Nag-doubt ba ang Panginoon? Muskila. 1,000 tapos 7 loaves and then few little pieces? Hindi. Verse 35. And, ito, you see church, makinig kayo. Before God will bless us, tinitignan ng Panginoon kung magkukuman tayo or mag-o-obey tayo sa Kanyang mga salita. Remember that. Before God will bless us, titignan niya muna kung mag-o-obey ka sa Kanyang command or not. Sana pinakain na lang, Pero no, sabi ng Panginoon, and He commanded the multitude to what? To sit down on what? Spiritually speaking. Sinong tao na uupo siya sa ground? Pag umupo ka sa ground, is a sign of humility. Uupo ka. Hindi ka na maghahanap ng magandang upuan. When God commanded them to sit down, lahat sila umpo sa level ng crowd. Walang mataas, walang malaki, lahat kayo pantay-pantay. Sikreto ng blessing ay pagpapakababa. When they commanded them, all of them, they sit down on the ground. And ito, and who took the 7 loaves and the fishes, and what? Anong sikreto ng blessing? Kapag nasa wilderness ka, even small things, magpasalamat ka kay Lord. We don't have many things, pero come on, church, kasama mo ang Panginoon is more than enough. Wala man tayong kayamanan sa mundo, wala tayong man pag-aari, wala man tayong pera sa ating mga bulsa, but we have Jesus. That's more than enough. That's more than enough. Na magpasalamat tayo. Na tayo ngayon ay hindi pinapabayaan ng Panginoon. Ano man ang mangyari, may mga pagsubok man tayong dinadaanan, and yet ang Panginoon, tinuruan tayong magpasalamat sa anumang circumstances na meron tayo. And when God gave thanks and break them and gave to His disciples and the disciples to the multitude. Next slide, 37. And they did all eat. Some eat, no. All eat and were filled. And they took out of the broken meat that was left 7 baskets full. Meron pang tira. May tira ba? And they that did it were 4,000 men, beside women and children. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Amen, church. What a mighty God we serve. You know the reason why na mahirap mag-journey with Christ? Because you are not prepared sa anumang circumstances na dumating sa buhay mo. Hindi ka prepared because you are not aware. But make sure, brothers and sisters, ngayon alam na natin that being in the wilderness, when God allowed us sa mga wilderness ng ating mga buhay, sa struggling moments ng ating buhay, God will give you bread in your wilderness. Amen. God will give you bread in your wilderness.
He will not allow you to faint. He will not allow you, brothers and sisters, na manglupaypay. Hindi allow ng Panginoon na kayo manghina, kundi when the time, nandyan na yung mga kabagabagan ng init ng panahon, init ng problema, He will send a pillar of clouds, para sa ganon, hindi ka mainitan sa problema. Kapag dim na ang paningin mo, wala ka ng hopeless situation na ang sitwasyon mo, hindi mo na nakikita ang pag-asa, God will send a pillar of fire para makita mo ang direksyon patungo sa Kanya. Amen. And not that, brothers and sisters, kung nagwo-worry ka, kung hindi ka nakasuot ng magagandang magagarang damit, ang damit mo, kung meron ka ngayon, God, hindi niya yan ipapaluma, maging ang yung mga sandalyas, hindi po niya i-allow na magagasgas. And that's God move sa ating mga buhay. If you will just allow and thank Him sa mga circumstances na meron kayo right now, brothers and sisters, God will bless you in your wilderness. And God will never leave us nor forsake us in your wilderness. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon, how many loaves na meron? 7 and few little fishes. Yan ang typical na gustong-gusto ng Panginoon. Ano yon? Umaamin ka, Lord, ito meron. Ito meron, Lord. Hindi sasabihin sa ngayon, mangutang ka. Hindi sasabihin. Kung ano meron ka ngayon, justify mo, Lord, ito lang ang meron ko. And God will give you the desires of your heart. Amen. Mamamangha ka, mga magulang kapatid, how God will make wonders and miracles sa iyong mga buhay. And the question is, are you obedient in the Word of God? Are you willing to obey? Amen. The Word of God. Simple things, mga magulang kapatid. When God commanded them to sit down, bago i-pour out yung Spirit, yung i-pour out yung blessing ng Panginoon, is a simple instruction, mga magulang kapatid. Maybe, God will just request you na magpabaptize in His name. A simple instruction, walang mawawala. Or maybe, itaas mo naman yung kamay mo kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. Kaya next time, mag-deodorant ka para hindi ka nahiya. Kung nagiging problema yan. Amen. Or maybe gusto ng Panginoon that you will cry out during your wilderness right now. Wala naman pong masama. Amen po ba? What matters most is, are you obedient in His Word? Kung napagkakatiwalaan ka ng Panginoon sa mga simpleng instruction at nagpapalaw ka, of course, brothers and sisters, magiging good servant ka sa Kanya. Amen. And everything, dapat po tayo ay magpasalamat. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, anuman pong mga wilderness na meron kayo, tayo po ay mapagpasalamat. Amen. Mapagpasalamat. Wala man tayong trabaho, but God never leave us nor forsake us. Amen. He will send, mga man of God, He will send mga disciples, o mag-send ng mga kapatiran. Amen. I was really blessed, based sa aking experience. For 8 months, hindi ako nagtatrabaho, mga magold kapatid. And yung mga tao na nagbigay sa akin ng mga love gift during that wilderness period ng akin, hanggang ngayon, yung kanila pong mga binigay na mga sobre ay kinikip ko. Some of them, they gave me 50 dinars. Some of them, they gave me 1 dinar, 50 dinars. It doesn't matter kung magkano yun. What matters most during my wilderness, God told them to provide everything I need. Matatapos din po yung mga wilderness natin yan. And after that, makikita mo, what a mighty God we serve. Amen. God has been good to you, sir. And God has been good to you, ma'am, for the past years. Hindi nagkulang ang Panginoon. Amen. Hindi nagkulang ang Panginoon. And the moral, issues na malalaman po natin dito, if you are willing to follow Christ, even if you are almost fainting, even if you are thirsty and hungry, God will give you bread in your wilderness. Hindi mo man i-ask ang mga kailangan mo. God knows the desires of your heart. God knows what you need right now. And God knows the solution of your problem. Kaya move on, move forward. Huwag ka nang bumalik sa Egypt. Huwag ka nang umasa pa na maging slave ng kasalanan, mga magulang kapatid. Let's move on. Let's move forward with God. Let's walk with Jesus. Amen. With love. Amen. Because He will provide bread in your wilderness. Amen. Tayo po ay tumayo.
and let's just worship the Lord. Amen. Let's worship the Lord. Let's sing. Itataas kita. Can we sing that song again? Amen. Nararamdaman ko, bumubuhos ng mga bread ng Panginoon right now sa church. Woo! Claim it, church. Claim it right now. Claim it in Jesus' name. Who are willing to obey right now? Sino ang willing mag-obey kay Lord? Pwede natin sa mga kamay natin. Simple instruction. I'm not telling you right now na kayo mag-sit down sa level ground. No. Ang importante, just surrender everything to God. Amen. He will send pillar of clouds and pillar of fire during your wilderness. God will never leave us, church. God will never leave us, church. And that's a promise. Amen, Lord God Jesus. Let's sing this song. Praise God. Wala ba yung ating technician? Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita. Praise the Lord Jesus. Itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang may hininga, habang mayroong lakas pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita. You see, church, it's the same command na sinabi ng Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, number one siya, magiging number one ka sa Kanya. And that's a simple truth, mga kapatid. Kapag inuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay, what do you expect?
unahan tayo ni Lord. I know some of you, you are not prepared, you are not ready, but come on, church. Isa lang naman ang pupuntahan natin eh. Kaya move on. Huwag ka na maginayang sa Egypt ng buhay mo. Huwag na. Kung slave ka ng kasalanan, come on, move on. Huwag kang matakot. Very reassuring ang binigay ng Panginoon. He will never leave us nor forsake us. Come on, church. During the darkest moment of your life, He will send pillars of fire. During yung problema na napakainit na ng problema, mainit na issue, He will send a pillar of clouds, mga magmamahal kapatid. Huwag kang magtataka kung hindi napupudpod yung mga panyapak mo because God will never leave you. Kaya mga magmamahal kapatid, very reassuring ang Matthew chapter 15, verse 32. Alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Even you will not fail Him. He's a God. Omnipresent, omnipotent God. He knows everything you need. Amen. Kaya magtiwala ka sa Kanya, mga magawang kapatid. Magtiwala ka sa Kanya. And during your wilderness, He will give you bread in your wilderness. He will give you bread in your wilderness. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, church. God bless you. Amen.